Isang ordinaryong babae na nagmula sa India ang nakakulong sa isang bansa na puno ng digmaan at kailangan iligtas ang kanyang sarili upang makasama nito ang kanyang mga mahal sa buhay. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng pelikulang Akeli mula sa taon ng 2023. Ang kwento ay nagsimula sa bansang Iraq, partikular sa Mosul, at pinakita ang isang babaeng si Jati na kinuha ng isang grupo na may itim na bandila. At upang maunawaan ang kwento ni Jati, balikan natin ang kaganapan na nangyari 2 buwan ang nakalipas. Dumating si Jati sa Mosul upang mag-apply para sa isang trabaho at doon siya ay sinalubong ng lalaki na si Rafiq na dinala siya sa kanyang sasakyan. At habang nasa kalsada napansin nila na sarado ang daan at lumabas si Rafiq upang tignan kung ano ang nangyayari at mabilis siyang sinundan ni Jati. At pareho silang nagulat nang makita nila ang isang lalaki na nasa kalsada at nakakabit ang isang bomba sa kanya. Nang biglang sumabog ang bomba at si Jati ay labis na natakot at mabilis silang umalis ni Rafiq mula sa lugar. At habang nasa daan nagsimulang umiyak si Jati at pinakita ang isang flashback 6 na buwan bago mangyari ang insidenteng ito. Pinakita si Jati sa India kung saan nagtratrabaho ito sa isang paliparan at napansin ito ang isang lalaki na minamaltrato ang isang matandang lalaki at nang lumapit ito upang pigilan ito pinagpatuloy ng lalaki ang kanyang gawain. Ikinagalit ito ni Jati at nauwi ito sa paghampas sa kanya na humantong sa pagkatanggal niya sa kanyang trabaho. At sa kasalukuyan dinala ni Rafiq si Jati sa pabrika kung saan ito magtratrabaho at ang manager ng pabrika na si Nora ay tiniyak kay Jati na huwag itong matakot at sinabi na ang ganoong insidente ay hindi nangyayari doon dahil tahimik ang kanilang lugar. Nagtungo si Jati sa kanyang silid at naalala nito ang mga panahon na siya ay nasa India at naghahanap ng trabaho. Lumapit ito sa isang hiring officer at pinaliwanag na ang kanyang kapatid na lalaki at ang asawa nito ay pumanaw sa isang aksidente at iniwan sa kanya ang batang anak nito at maraming utang. Inalok siya ng officer ng trabaho sa Mosul na may sweldong 80,000 rupees kasama na ang tirahan at pagkain. Inihayag ni Jati ang kanyang pag-aalala at sinabing ang Iraq ay hindi ligtas dahil sa mga digmaan dito, ngunit sinabi ng lalaki na ang Iraq ay ligtas at pinayuhan ito na magtiwala sa Diyos. At nang maglaon sinabi ni Jati sa kanyang ina na plano nitong pumunta sa Mascot para magtrabaho at ang kapatid nitong si Mahi ay dumating at hiniling kay Jati na huwag umalis. At sinabing ayaw niya itong mawala tulad ng nangyari sa ibang miyembro ng kanilang pamilya. Nangako si Jati na hindi ito magtatagal at babalik ito pagkalipas ng 2 taon at sa sumunod na araw nagpaalam ito at umalis. At balik sa kasalukuyan tinawagan ni Jati ang taong nagpasok sa kanya sa trabaho at sinabi nito na walang digmaan sa Iraq ngunit nasaksihan nito ang isang pagsabog at gusto na nitong bumalik sa India. Tumugon ang lalaki na hindi ito maaaring umalis dahil lumagda ito sa isang kontrata at ibinaba ni Jati ang telepono at nagsimulang umiyak. Nakita siya ni Rafiq at sinubukan siyang aliwin at niyaya siyang manood ng isang pelikula ngunit tumanggi ito. Pagkatapos ay sinabi nito na ang pagsasanay niya ay magsisimula sa loob ng ilang minuto at kailangan nitong dumalo at mabilis na sumama sa kanya si Jati. At nang makarating sa lugar nakita nito ang mga trabahador na kumakain ng magkakasama at tumawa si Rafiq at sinabing nagbibiro lamang ito at nais lamang nito na lumabas si Jati at huwag mag-alala. At sa paglipas ng panahon si Rafiq ay naging malapit kay Jati at isang araw niyaya niya ito na lumabas upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan at habang naglalakad tinawagan ni Mahi si Jati upang batiin siya at sinabing bibisitahin siya nito sa Muscat. Nabalisa si Jati at hindi alam ang sasabihin dahil hindi nito sinabi sa kanyang pamilya na talagang nagtungo siya sa bansang Iraq. Nang biglang nakarinig ito ng sumisigaw at lumabas upang makita kung ano ang nangyayari at nakita na ang lahat ng trabahador ay nagtipon dahil isang pagsabog ang naganap sa moske. Ang gobyerno ng Iraq ay nag-anunsyo ng malawakang curfew at samantala ang mga trabahador ay nagtatanong sa kanilang manager na si Nora na ibigay sa kanila ang kanilang passport upang makabalik sila sa kanilang mga bansa, gayunpaman tumanggi si Nora at sinabing kailangan sila ng pabrika at hindi sila papayagan na umalis. Pagkatapos ay sinabi ng isang trabahador na ang grupo ng mga may itim na bandila ay sinakop na ang buong Muscat at hindi magtatagal aabot na sila sa pabrika at bilang tugon sinabi ng babae na ibibigay nito ang kanilang passport. Tinawagan ni Jati ang taong nagpadala sa kanya sa trabaho at sinabi sa kanya na ang gobyerno ng India ay nagpahayag na bawat Indian ay dapat nang umalis ng Iraq dahil ang bansa ay nasa estado ng digmaan. Nagtungo si Jati kay Nora upang sabihin kung ano ang narinig nito at sinabi ni Rafiq kay Jati na dapat na itong bumalik sa kanyang bansa.
At si Jati na nagulat ay nagtanong sa kanya kung ano ba ang ibig sabihin nito at tumugon si Rafiq na ang gobyerno ng Iraq ay bumagsak na at kailangan na nitong tumakas sa lalong madaling panahon. At sa sumunod na araw ang security guard ay pumasok sa loob at sinabi na may papalapit na mga sasakyan. Nagtungo si Rafiq sa labas at nakita na ito ang grupo na may itim na bandila. Sinabi ni Nora sa lahat na pumunta sa storage room at sinabing kakausapin niya ang mga ito dahil ang karamihan sa trabahador ay hindi Muslim at papatayin sila kapag nalaman ito ng grupo. Sinabi ni Rafiq kay Jati na manatili sa lugar hanggang bumalik ito at isinara ang pinto upang walang makakita sa kanya. Dumating ang grupo at tinutukan ng baril si Rafiq at Nora at hiniling na ilabas nila ang mga trabahador na tinago nila. Iginiit ni Nora na walang tao sa lugar at ang lahat ay nakabalik na sa kanilang mga sariling bansa at bago pa ito matapos magsalita binaril nila ito sa ulo na pumatay agad sa kanya. Pagkatapos ay lumabas ang isang lalaki sa sasakyan at pinakilala ang kanyang sarili kay Rafiq bilang si Wahab na pinuno at inakusahan siya ng pagiging sinungaling. Pagkatapos ay hiniling ni Wahab sa guard na sabihin ito kung saan nagtatago ang mga trabahador at labis itong natatakot habang sinabi sa kanila ang lokasyon. Mabilis nagtungo ang grupo sa storage room at nagtanong si Wahab sa guard kung sino sa mga ito ang Muslim at inisa-isa niya ito kabilang na si Rafiq. Inalis ni Wahab ang mga Muslim at inilagay sila sa isang sasakyan habang ang mga hindi Muslim ay dinala sa disyerto kung saan sila ay pinatay. Ang mga babae ay kinuha bilang bihag at sa mga sandaling yun nakatanggap si Wahab ng isang tawag mula sa kanyang superior na si Asad na binati siya sa pagkontrol nito sa mga langis at sinabi na magkita sila upang makatanggap ng regalo. At nang dumating si Wahab nakita nito ang grupo ng mga babae na nakatakip ang kanilang mukha na inihanda para sa kanya at kabilang sa kanila si Jati na siyang pinili ni Wahab. Nakaramdam si Jati ng labis na takot ngunit walang pakialam si Wahab at dinala niya ito sa kanyang silid kung saan nagmakaawa si Jati sa kanya ngunit hindi siya pinansin ni Wahab at inalok siya nito ng isang candy at pinilit siyang kainin ito at sinabing maligo ito. At sa oras na maliligo si Jati sinundan siya ni Wahab at sinubukan na kunin ang gusto niya sa babae. At dahil sa galit tinulak siya ni Jati at bumagsak ito sa sahig kung saan tumama ang kanyang ulo at namatay dahil sa lakas nito. Pagkatapos ay tumakas si Jati sa silid habang pumasok ang mga guard at nakita si Wahab na wala ng buhay at mabilis na hinanap si Jati. At kalaunan ay nagawa nila itong mahuli at si Asad na siyang pinuno ay dumating at nalaman na ang isa sa mga nakidnap nilang babae ay pinatay si Wahab. Hinarap nito si Jati at nagtanong kung paano nito napatay si Wahab dahil ito ang lalaki na pumatay ng libu-libong Iraqi at kung paano niya ito napatay ng ganon kadali. Sinabi ni Jati na isa itong aksidente at sinabi ni Asad na kailangan nila ng malakas na babae na katulad niya kaya sa araw din yun siya ay naging pang-apat na asawa ni Asad. Hindi naiintindihan ni Jati ang kanyang mga salita dahil nagsasalita ito ng Arabic at nang maglaon ang kanyang tatlong asawa ay dumating upang ipakilala ang kanilang sarili kay Jati. Ang kanyang pangatlong asawa na si Yasman ay nagsalita kay Jati sa Ingles at sinabing ang kanyang unang asawa ay si Habiba at siya ang nasusunod sa lugar at siya ngayon ay ang pang-apat na asawa. Tumanggi si Jati at sinubukan na tumakas ngunit pinigilan siya ni Habiba at kinuryente siya. At sa kaparehong oras ang ina ni Jati ay nagsimulang mag-alala tungkol sa kanya at nilapitan ang lalaki na nagbigay ng trabaho kay Jati at sinabing nag-aalala ito sa kanyang anak at kailangan ito ang kanyang address sa Muscat. Tumugon ang lalaki na pinadala niya ito sa Mosul at pinayuhan siyang makipag-ugnayan sa ministro ng Delhi at pinaliwanag nito na lahat ng Indian na babae sa Iraq ay nakakulong at ang mga pamilya nito ay dapat humiling sa ministro na makialam upang maibalik sila. Samantala muling nagkamalay si Jati pagkatapos ng pag-atake at napansin ang dalawang batang babae sa silid kasama niya ang isa ay si Maera at ang isa ay si Safira. Nagtanong si Jati sa kanila kung nasaan ang kanilang pamilya at tumugon ang mga babae na ang kanilang pamilya ay pinatay at mula noon sila ay nakakulong na sa lugar. Natakot si Jati nang malaman nito na pati ang mga bata ay minamaltrato at nilapitan siya ni Yasman at hiniling na magpalit upang sumama sa kanya. At sa kabilang banda si Asad ay naghihintay kay Jati at nang sinamahan nito binigyan siya nito ng tsaa at matapos na uminom nagsimula itong mahilo at sinabi ni Asad na magiging asawa niya ito ngunit kailangan muna kitang parusahan. Iginapos nito ang kanyang mga kamay sa kama at pagkatapos hinaras siya nito at matapos ang sandali dinala ito pabalik sa kanyang silid na nasa takot na estado at sinubukan ng dalawang dalaga na damayan siya.
Nakita ni Jati si Asad kasama ang ilang bisita at tinawag nito ang dalawang batang babae at nagtanong si Jati kay Yasmin kung ano ang ginagawa nito. Tumugon si Yasmin na ito ay mga mahahalagang bisita at inaalok sa kanya ang mga batang babae bilang regalo. At sa sumunod na umaga nagising si Jati sa silid ni Asad at nakita nito ang metal na bagay at nagawang may tali ang kamay ni Asad. At nang magising ito at nakita ito tumawa ito at tumayo upang hawakan siya ngunit inatake siya ni Jati ng isang bagay at bumagsak ito sa sahig. Hinanap nito ang isang baril at kalaunan ay nakita ang isa at itinutok ito kay Asad at sinabing huwag itong gagalaw dahil babarilin siya nito. Tinuya siya ni Asad at sinabing barilin siya nito sa ulo at nagdalawang isip si Jati ngunit nang sumigaw si Asad nagulat ito at nabaril niya ito sa balikat. Ang ingay ay nag-alerto sa mga guard na mabilis dumating at nagsimulang kumatok sa pinto at dinala ni Jati si Asad bilang isang bihag at nagbanta na papatayin ito kung sino man ang lalapit. Inutusan ni Asad ang mga guard na bitawan ang kanilang baril at umalis sa lugar at dumating din si Yasmin at inutusan siya ni Jati na dalhin ang mga bata. Tumugon si Yasmin at pinilit ni Jati si Asad sa sasakyan kasama ang dalawang batang babae at nagmaneho sila paalis. At sa kanilang daan binuksan ni Asad ang pintuan ng sasakyan at tumalon habang sinundan siya ni Jati at sinabing kung hindi ito hihinto ay papatayin niya ito. Hindi ito pinansin ni Asad kaya nagpaputok ito ng ilang beses dahilan upang matumba ito sa lupa. At sa kaparehong oras napansin ni Jati ang mga guard na papalapit at nagmadali si Jati sa sasakyan at sinabi ni Safira na magtungo sila sa Hawija dahil isa yung ligtas na lugar kung saan nakapwesto ang mga sundalo ng Iraq. Tumugon si Jati na ituro nila ang lokasyon at kalaunan narating nila ang Hawija at samantala ang mga guard ay naibalik si Asad sa kanilang kampo at tiniyak ang kanyang kaligtasan. At ang isa sa mga guards ay pinaalam kay Habiba na may balita na 3 babae ang nakita sa Hawija at inutos ni Habaida na kunan ng larawan ang mga ito upang makumpirma na sila nga ito. At nang maglaon si Jati ay dinalhan ng pagkain ng asawa ng sundalong Iraqi at pagkatapos nagtungo ito sa kanyang asawa at sinabi na pinaalam na ito sa grupo at patungo na ito upang kunin sila. Gayunpaman narinig ito ni Maera at nagbabala kay Jati at mabilis na naghanda ang mga ito na tumakas ngunit napansin sila ng asawa ng sundalo at sinabi ni Jati na kailangan nila ng lugar para magpahinga. Dinala sila ng babae sa isang silid at ikinulong sila sa loob at tuluyan umalis. Sinubukan ni Jati na tumakas mula sa bintana ngunit nakita ang mga terorista na paparating sa bahay. Naghintay ito sa kanila na makapasok sa gusali at sa oras na nasa loob si Jati at ang mga babae ay umakyat sa bintana at kinuha ang sasakyan habang mabilis na tumakas. Ngunit sa kasamaang palad ang sasakyan nila ay naipit sa lupa bago pa sila tuluyang makalayo. Sinabi ni Jati kay Safira na imaneho ito habang itutulak niya ito mula sa likuran at magkasama nagawa nilang matanggal ang sasakyan. At habang paalis nagsimula silang habulin ng mga guard at nagpaputok sa sasakyan. At sa kabutihang palad ang mga sundalo ng Iraq ay dumating at pinatay ang lahat ng humahabol sa kanila at iniligtas si Jati at ang dalawang babae. Dinala sila ng sundalo sa isang tent para sa kanilang kaligtasan at sa gabing yun tinawagan ni Jati ang kanyang ina at nang marinig ang boses ng kanyang ina nagsimula itong umiyak at tiniyak nito sa kanyang ina na siya ay ligtas at nangako na babalik sa lalong madaling panahon. At nang maglaon isang sundalong Iraq ang niyakap ang dalawang babae at lumalabas na sila ay mga anak ng pinuno ng puwersang Peshmerga. Nagtanong si Jati sa kanya kung parte ba ito ng militar ng Iraq at pinaliwanag ng sundalo na siya ay miyembro ng Kurdish sa bansang Iraq at sinabi rin na dahil iniligtas nito ang mga dalaga maaari nitong hilingin ang kahit na ano. Tumugon si Jati na gusto nitong bumalik sa kanyang bansa at mabilis silang pumayag. Ang puwersa ng Kurdish ay nakipag-ugnayan sa Ministro ng India of External Affairs at sinabing nais nilang tiyakin na makakabalik ang babae nang ligtas at tumugon ng ministro at inutusan sila na dalhin si Jati sa Indian Embassy sa Baghdad. Inayos nila ang paglalakbay nito kasama ang mga staff ng UN na nakatakdang lumipad pabalik sa kanilang mga bansa matapos na magbigay ang UN ng $50 milyong para matiyak ang ligtas na pag-alis ng mga tauhan nito. At bago magsimula ang paglalakbay pinaalam ng sundalong Kurdish kay Jati na ang Ministro ng External Affairs ay nagpasya na bigyan siya ng Peking Emirati na passport para sa kanyang kaligtasan at ang kanyang bagong pangalan ay Miriam. Pagkatapos ay tinuruan siya nito kung paano bigkasan ang kanyang bagong pangalan upang maiwasan ang paghihinala. At nang makarating si Jati sa airport nakihalubilo ito sa mga personnel ng UN nang hindi nagkaroon ng problema.
Gayunpaman nang dumating ito sa airport napansin ng mga opisyal na ang kanyang pangalan ay hindi nakalista sa mga pasahero na sumakay sa eroplano. At isang nag-aalalang opisyal ang nakipag-ugnayan sa ministro at sa kaparehong oras ang ina ni Jati ay lumitaw sa TV at binabahagi ang kanyang kwento at pinakita ang larawan ng kanyang anak na nagdulot ng malaking atensyon sa kanyang kaso. Nakilala si Jati sa airport na pumihil sa kanyang makaalis at habang binigay nito ang kanyang passport sa staff at nang hanapin ang kanyang pangalan wala ito sa listahan. Samantala nakipag-ugnayan ang ministro sa Emirates Airlines at hiniling ang kanyang pangalan na ilagay sa listahan ng mga personnel ng UN at sa loob lamang ng segundo binago ng staff ang listahan at nang muling suriin ang kanyang pangalan ay nakita nila ito. Binalik nila ang kanyang passport at nagpahintulot sa kanya na magpatuloy sa security check. At sa kaparehong oras nakita ni Habiba ang ina ni Jati sa balita at inutusan ng mga guard na ipakalat ang litrato ni Jati sa buong Iraq. At balik sa airport isang security na parte ng organisasyon ay sinuri si Jati ngunit hindi siya nito nakilala at hinayaan siyang makadaan. Lumipas ang ilang sandali nagtanggap ang lalaki ng larawan ni Jati at napagtanto na nasa airport ito at mabilis nitong inalertuhan ang organisasyon. At habang sinimulan ng paghahanap sa kanya ang buong operasyon sa airport ay natigil habang dumating si Assad sa airport. At dahil napagtanto na siya ay natuklasan si Jati ay tumakas sa bintana ng banyo at umakyat sa bubong ng airport. Ang isa sa mga mataas sa airport ay tinawagan si Assad at pinaalam sa kanya na ang mga staff ng UN ay kailangan ng umalis agad. Gayunpaman tumanggi si Assad at sinabing hindi ito papayag na makatakas si Jati. Nagsimulang maghanap ang mga guard sa bubong ngunit hindi siya makita at binuksan nila ang tangke ng tubig at inilawan ng loob ngunit lingid sa kanilang kaalaman pinipigilan ni Jati ang kanyang hininga sa loob ng tangke upang hindi siya makita. At sa gabing yun lumabas si Jati sa tangke ng tubig at napansin na ang eroplano ay hindi pa umaalis. Nang biglang nahuli siya ng isang guard at sumigaw ito ngunit mabilis nitong tinakpan ang kanyang bibig at nang tanggalin ang kanyang maskara ito ay si Rafiq. Nagsalita ito at sinabihan siyang umalis agad ito sa airport at gagambalahin niya ang mga ito. Tumanggi si Jati at sinabing kailangan niyang sumakay ng eroplano at hindi ito pwedeng umalis sa lugar. Tumugon si Rafiq na ang eroplano ay masyadong malayo at kahit pa makasakay ito ay mahuhuli siya ng organisasyon. Gayunpaman nagpumilit si Jati na kung mapapatay nito ang mga ilaw makakarating ito sa eroplano. Mabilis na pumayag si Rafiq at ibinigay sa kanya ang isang bagay at sinabing ibigay ito sa kanyang ina pag nakabalik na ito sa India. At nang mamatay ang mga ilaw tumalon si Jati sa bubong ngunit napinsala ang paa at sa kabila ng sakit pinilit nito ang kanyang sarili na tumayo at nagtungo sa eroplano. Dumating ang mga guard para ibalik ang mga ilaw ngunit nagpaputok si Rafiq at sinubukan silang gambalahin ngunit sa huli si Rafiq ay nahuli. Ang ilaw ay muling bumalik ngunit si Jati ay nasa eroplano na at sinubukan siyang hanapin ng mga guard ngunit hindi siya nakita at nagpahintulot sa mga staff ng UN na magpatuloy. At bago tuluyang umalis dinala ng mga guard si Rafiq kay Assad at pinaliwanag na nakipagtulungan ito laban sa kanila at pinatay ang mga ilaw. At dahil sa galit pinatay ni Assad si Rafiq at pinabalik ang mga sundalo sa eroplano para sa isa pang paghahanap ngunit wala silang nakita at ang eroplano ay lumipad. Ang Indian Ministry ay nagkamali sa paniniwalang hindi nakasakay si Jati ng eroplano at nasa airport pa rin. Samantala sa oras na lumipad ang eroplano si Jody ay pinakitang nakasabit sa landing gear ng eroplano at pagkaraan ng 40 minuto ang eroplano ay bumaba sa Baghdad kung saan bumagsak si Jyoti nang walang malay. Siya ay iniligtas ng mga staff at nang maglaon ay inihatid ng ligtas sa bansang India. At nang makabalik binisita ni Jati ang ina ni Rafiq upang ihatid ang bagay na ipinagkatiwala nito sa kanya. At habang binigay ito isang larawan ni Rafiq at kasama siya ang nahulog kasama ang isang sulat at sinasabing ito ay si Jyoti at mahal ko siya at kung magkakaroon ako ng isa pang pagkakataon mananatili ako sa tabi niya. At dahil nadurog ang puso pinagpatuloy ni Jati ang kanyang buhay at alam nito na sinakripisyo ni Rafiq ang kanyang sarili para sa kanyang kalayaan. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.